Ano nga ba ang pagbubuwis? Ang pagbubuwis ay higit pa sa salaping ibinabayad at salamin ng kapangyarihan, pamamahala at ugnayan ng Estado at mamamayan. Ang taxation ay nagmula sa Latin na taxe, nangangahulugang tinataya o tinatansya. Ito ay ang kapangyarihan ng Estado na magpatanaw ng pananagutan pinansyal sa mamamayan. Ang buwis ang salaping ibinabayad ng mga tao sa pamahalaan upang matustusan ang mga gawain at serbisyo. Bago dumating ang mananakop, ang pagbubuwis ay umiiral sa anyo ng tributo o handog. Noong pre-colonial period, 1,521, ang pamahalaan noon ay tinatawag na barangay at pinamumunuan ng dato o raka. Ang buwis ay ibinibigay bilang kapalit ng proteksyon. 3 antas ng lipunan: tumao, uring maharlika, himawa, malalayang mamamayan at mandirigma. Uripon, karaniwang mamamayan o alipin. Ang pagbubuwis ay simbolo ng ugnayan at pananagutan sa loob ng komunidad. Sa panahon ng Espanyol, ang tributo bersyon ng Espanya sa patakarang ito, pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo noong una. Nagkakahalaga ito ng briles, 8.5 sentimo, na tumas kalaunan sa 10 hanggang 15 ariles. Noong unang bahagi ng pananakop, maaring bayaran ang tributo ng mga produktong tulad ng bigas, manok, tela at ginto. Ilan sa maaaring ipambayad ay ginto, mga produkto at mga ari-arian. Dahil sa pang-aabuso sa pangongolekta, maraming katutubo ang naghirap at nawalan ng kabuhayan. Lumago rin ang kita ng pamahalaan sa mga magitan ng Acapulco Galleon Trade. Pagkalakalan sa mga magitan ng mga barko o tinatawag na Galleon Trade muli hanggang Acapulco. Bahagi rin ng buwis mula rito ang resituado, pondo mula Mexico para sa pamahalaang kolonyal. Ipinatupad ang polo servisyo sa pilitang paggawa ng mga kalalakihan mula 16 hanggang 60 taong gulang. Mayroon ding bandala, ang sa pilitang pagbebenta ng produkto sa pamahalaan. Noong 1984, ipinatupad ang sadala personal bilang kapalit ng tributo, isang patunay ng pagbabayad ng buwis at pagkilala sa kapangyarihan ng Espanya. Pinagpatuloy ng mga Amerikano ang pamamaraang paniningil ng iba't ibang buwis na nagsimula noong panahon ng Kastila. Ng panahon ng Amerikano noong 1901 hanggang 1935. Mayroong mga ginawang pagbabago kagaya ng pagpapalit sa sedula personal sa isang pisita, $0.20 at pag-aalis ng monopolyo sa pagbili ng opyo, sabungan at alak. Ang mga salaping kinokolekta ay nilagay sa isang pampublikong tesorero na pinangasiwaan ng kagawaran ng tesorero. Noong panahon ng Hapones, 1941 hanggang 1945, sinakop ng bansang Hapon ang Pilipinas. Walang masyadong naibahagi sa kasaysayan patungkol sa pagpagaw ng bumi sa mga Pilipino. Pinatupad ng mga Hapones ang paggamit sa bagong salapi na papel at ito ay tinawag nilang salaping walang halaga o laruang papel na mas kilala bilang Mickey Mouse Money. Ang Third Philippine Republic noong 1946 hanggang 1949. Malayang kalakalan, free trade. Patakarang pang-ekonomiya, ang dalawang bansa, US at Pilipinas, mahigit pa, ay may kasunduang hinggil sa pagpasok at paglabas ng produktong inaangkat o imports at mga produktong iluluwas o export sa kani-kanilang bansa na walang taripa o anumang kontrol. Sa pamahalaan ng Ferdinand E. Marcos noong 1965 hanggang 1985. Sa kanyang mga unang termino, sinikap ni Pangulong Marcos na mapabuti ang pananalapi ng bansa sa pamamagitan ng pinag-ibayong pangongolekta ng buwis at pangungutang sa iba't ibang dayuhang institusyon ng pananalapi. Noong panahon ni Corazon C. Aquino noong 1987 hanggang 1996, Pag-Interval Revenue Code of the Philippines on July 25, 1987.
pag-aproba sa Executive Order 273 na pinirmahan niya noong ika-1 ng Hulyo 1988 bilang pagpapatupad sa Value-Added Tax Law kung saan pinapatawan ng 10% ang mga produktong gatas, dilata, noodles at iba pa. Republic Act No. 8424, National Internal Revenue Code of the Philippines Tax Reform Act of 1997, Republic Act No. 9504, June 17, 2008, amending RA 8424, an act amending Section 22, 24, 34, 35, 51, RA 9337 for EBAT, signed on May 11, 2005, with 12% EBAT. RA 10653, signed on February 12, 2015, an act adjusting the 13th month pay and other benefits ceiling excluded from the computation of gross income for purposes of income taxation, amending for the purpose Section 32B, Chapter 6 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended. Balangkas na nakapaloob sa NIRC, uri ng buwis, ayon sa layunin, ayon sa kung sino ang nagbabayad ng buwis, ayon sa porsyento na ipinapataw, ayon sa layunin, fiscal o general, buwis na ipinapataw upang kumita ng ang pamahalaan, halimbawa, sales tax, VAT, value-added tax, regulatory o special tax, pinapataw upang maisa ayos ang paggamit o pagbunsumo ng produkto, halimbawa, tarepa sa inaangkot na produkto. Ayon sa kung sino ang nagbabayad ng buwis, tuwiran, direct. Ang nagbabayad ng buwis na ito ay hindi maaaring ipasa sa iba. Halimbawa, buwis sa kita, income tax, buwis sa taunang kita ng isang individual o kumpanya. Buwis sa pagsasali ng ari-arian, ibinabayad kapag isinalin ang ari-arian o donor's gift tax. Buwis sa lupa, real property tax. Buwis sa lupa, gusali, makinari at iba pang dagdag na pagpapahusay sa isang pag-aari. Buwis sa premyo, winning. 10% na buwis sa mga premyo sa mga larong pustahan tulad ng loterya, karera, raffle, slot machine, dituwiran, indirect. Buwis na dituwirang pinokolekta dahil ipinapataw sa presyo ng produkto o serbisyo. Ito ay pinapasa kung hindi sa mamimili ay doon sa nagbebenta ng produkto. At ngayon, inyo nang natuklasan ang patungkol sa pagbubuwis noong unang panahon hanggang sa kasulukuyan.